Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post o Facebook reel ni Doc Lorraine Badoy. Matagal na pong wala kong narinig kay Doc Lorraine Badoy. Salamat naman at ngayon nagparamdam na siya. Kasi may warrant of arrest siya, kasama niya si Ka Eric. Ka Eric nasa Canada, si Doc Lorraine Badoy nasa ibang bansa, if I'm not mistaken nasa Japan. So ito, meron siyang birada again sa mga Marcos and Romualdez. Tinawag niyang halang ang sikmura, walang respeto sa hudikatura. Pakinggan natin siya. Panumpain na yung oath of office ng party list ni Bing Wanson. Emperor siya may ano ng Kongreso ngayon. Alam niyo ba na you know what he did? Si Romualdez ang tinutukoy. Wanson, ni Rowena, ni PWD. They won. And then Martin Romualdez said no, you cannot sit as Congresswoman to Bing Wanson. So pumayag na si Bing, yung para yung second party nominee lang yung pumalit, di ba? And meron ng order from the Supreme Court na panumpain na yung oath of office ng party list ni Bing Wanson. Hindi pinayagan ni Martin. Ganyang kakapal na mukha, ganyang kalasing sa kapangyarihan. Martin Romualdez, huwag niyong kakalimutan yan, yung mga Marcos na yan, mga Romualdez na yan, halang ang sikmura, talagang walang respeto sa ating pinakamataas na hudikatura. And he was found right to Supreme Court justices in the Okada case. And yet Congress is quiet about it. So, yun po. Pahayag ni Doc Lorraine Badoy. Doon tayo mag-focus sa pagkapanalo ng P3WD. Party list yan na pinangunahan ni Attorney Rowena Guanzon. Siya yung first nominee. Kailang dahil may nagsampa ng reklamo, hindi siya pinayagan ng Korte Suprema na uupo bilang congresswoman itong si Rowena Guanzon. Kailang ang utos ng Supreme Court, yung second nominee ang paupuin. Utos na yan ng Supreme Court, Nako, hindi inaksyonan ng Speaker of the House. Matatapos na lang itong 19th Congress. Kasi noong 2022 pa nanalo yung P3WD. Matatapos na lang ang 19th Congress, hanggang ngayon, hindi pa rin pinapaupo ni Speaker Martin Romualdez ang nominee ng P3WD. So, anong ibig sabihin nun? Binoto ng taong bayan, tapos baliwalain mo lang. Kaya, hindi mo masisi itong si Doc Lorraine Badoy na sinabi niya na Marcos, Romualdez, halang ang sikmura, walang respeto sa Korte Suprema. Ayan po, kaya tinawag niyang Emperor. Emperor, may-ari ng Kongreso. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Sandali. Noel Doc Art, sabi, the downfall of Marcos Sr. was a Romualdez. And it's coming, the downfall of Marcos Jr. is also a Romualdez. History repeats itself. Hindi sila natututo. Kasi, kung ibase natin sa ibase natin sa libro ni Attorney Vic, yung Kingmaker, okay itong si BBM. Simula, gusto niya talaga ng good governance. Kasi, gusto niyang linisin ang pangalan ng kanyang tatay. Kaya nga, sinuportahan siya ni Attorney Vic dahil okay siya nung una. Problema, nung nakaupo na siya, ito na, yung mga influence outside the office of the president.
isa na yan si Martin Romualdez. Nakalagay yan sa libro. Because of this influence na hindi makayanan ng Pangulo to say no, yan na. Nagkagulo-gulo na. Umalis si Atty. Vic as Executive Secretary. Umupo itong present ngayon. Ito na. Kaya kung bakit napakababa ang trust rating, approval rating ng Pangulo, ito. Dahil sa kanyang pinsan. Yan ang nagpapababa. At may isa pa. Hindi ko na lang babanggitin yung isa. Yung mas mataas pa ang boses. At hindi mo pwedeng sabihin no. So, sunod ka talaga sa kanya. Efren Catalugo. This person as if he's higher authority than the president. Annette Field, one day Martin will fall. Emperors don't rule though eternity. O nga, may hangganan. Sabi nga ni Tatay Digong, may hangganan ang lahat. There will always be a day of reckoning. At nagsimula na ang day of reckoning noong May 12, election. Nagsalita na ang taong bayan, lalo na taga Mindanao and Visayas. Nataranta sila. Burrito na sila ngayon. Paano pataasin ang rating nila? Paano? Tingnan nyo yung nangyari sa impeachment trial ni BP Sara. Parang maibabasura. Diretso inidoro na. Guy Effect, sabi nga, and Marcos was too dumb to fall for it again. Tama po kayo, laban. So, hindi rin natin masisi itong si Atty. Guanzon na talagang very critical siya sa administration. Kasi nga, unfair. There is injustice sa nangyari na ilang hundreds of thousands na boto ng mamamayang Pilipino para sa P3WD hindi pinaupo. Talagang aasahan mo itong si Rowena Guanzon na lalaban at lalaban sa mga Marcos and Romualdez. At excited na po tayo kailan siya magsimula as spokesperson ng ating Vice Presidente. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa kanila. Meron tayong livelihood assistance na ibinibigay sa tribo. Nagpapatanim tayo ng sayote at lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni sila ang nag-harvest silang manang og sayote. Muna ni sila. Bala brato, sir, basta nga makapalit na karibis, may nakapalit na bugas. Pila kasako ang harvest ninyo manang? Napulo. Napulo ra ni kasako. Kay 300 ra ang sako, nakuha na mo sako nga ipalit na mo, 25. Kapindra 200 ang sako. Sa ayun na lang isan kay makapalit na nito. Sa daan. Bugas. May na lang bahalag brato. Bahalag brato basta kay naka-harvest me. At least nga makapalit og bugas. So napulo karon kasako ang inyong na-harvest nang. Napulo karon. Pila mo ka tawo nga nag-harvest sa napulo kasako? Na, kuan ni. 5, 6. Uno mo sa napulo kasako. Naay isa na duha. Tag 300 lang ang sako. To 75 ra ang imong kuan kay 25 ang sako. Pila karon ang gantang bugas? 120 ang gantang sa bugas karon. 120. So ang sako ang duha ka gantang 240. Igurasan maka Naibigis na gamay para sa bulad. Para lang sa bulad lang yun. isarasan na kadlaw, murag na sana saka gantag. Salamat karon sa salamat kay nakatanong ni sayute. Bala brato basta kay makakaon ni. Sige manang Kapalit na salamat. mo bugas. Sige, salamat. Magbulad.
Mag-practice, magkugi ba, magkugi.